Okay, tara. Pakinggan natin ang isang napakagandang kwento mula mismo sa ating kultura. Aalamin natin yon, ang mahiwagang pinangmula ng isa sa mga pinaka-charming na nilalang sa gabi, ang alitaptap. Noong unang-ulang panahon, sa isang malayong-malayong nayon na tinatawag na Baryo Silangan, dito nagsimula ang lahat. Isipin nyo, isang lugar na sobrang payapa at simple kung saan malapit nang may magbagong malaki. At dito sa kwentong to, makikilala natin ang bida, isang pambihirang dalaga. Ang pangalan niya at ang kabutihan niya, yan ang magiging tanglaw natin sa buong alamat na ito. So, ang pangalan niya ay Pinang. At si Pinang, alam nyo, hindi lang siya basta maganda. Ang talagang kangahanga sa kanya, yung busilak niyang puso. Sobrang sipag niyang tumulong sa mga magulang nila at simple lang ang buhay nila pero, masayang masaya siya. Siya yung tipong nagbibigay liwanag sa buong komunidad. Pero may isang special na bagay tungkol kay Pinang. Para sa kanya kasi, ang mga bituin, hindi lang sila basta mga ilaw sa langit. Sila yung mga sikreto niyang kaibigan. Gabi-gabi kinakausap niya sila at sa ningning nila, doon siya kumukuha ng pag-asa. At itong koneksyon na to, yan ang magiging susi sa paglalakbay niya. Pero syempre, tulad sa totoong buhay, hindi naman palaging maliwanag ang lahat. May paparating na madilim na ulap, isang pagsubok na talagang susukat sa katatagan ni Pinang at ng buong baryo nila. At sa isang iglap, nagbago ang lahat. Isang gabi, yung maningning na langit, bigla na lang tinakpan nung makapal na ulap. Biglang nawala yung mga bituin, yung mga kaibigan ni Pinang. At kasabay ng pagdilim ng langit, isang misteryosong sakit naman ang biglang dumapo sa nanay niya. At dito na ngayon papasok yung pinakamalaking challenge. Sabi, ang tanging lunas daw sa sakit ng nanay niya ay isang napakabibihirang halaman. Ang problema? Makikita lang ito sa pinakasulok at pinakamadilim na parte ng gubat. Isang lugar na kinatatakutan ng lahat, ha? Pero dahil sa sobrang pagmamahal ni Pinang sa nanay niya, isinantabi niya lahat ng takot. Buong tapang niyang sinuong ang kadiliman at lahat ng panganib sa gubat. So ayun na, pumasok na siya sa gubat, ang dala-dala lang niya, isang maliit na sulo. Pero biglang may malakas na ihip ng hangin at patay. Namatay yung apoy. Bigla sobrang dilim ng paligid, as in wala na siyang makita. Dahil doon, nadapa siya, nasugatan, pero kahit ang sakit-sakit na, pinilit niya pa ring bumangon. Hanggang sa puntong sobrang sakit na ligaw pa siya, wala na siyang ibang nagawa, napaiyak na lang siya at nagdasal. At sa pinakamadilim at pinakadesperadong sandali, doon naman lumabas ang mahika. Isipin nyo ha, walang ilaw, sugatan, at ligaw na ligaw. Maiisip talaga natin, ito na ba talaga? Ito na ba yung dulo para kay Pinang? Pero hindi. Mula sa kadiliman, may nagpakita sa kanya. Isang diwata ng kagubatan. At sinabi nito ang mga salitang babago sa lahat. Ang iyong busilak na puso ang magsisilbing liwanag sa gabing ito. Grabe! Yang sagot pala sa problema niya, hindi manggagaling sa labas, kundi sa loob mismo ni Pinang. At isang himala, isang milagro ang nangyari. Hinawakan ng diwata ang bawat patak ng luha ni Pinang. At bawat isang luha na yon, na simbolo ng pagmamahal at pag-aalala niya, naging isang maliit na bolang ginto na kumikinang. Imagine, libo-libong maliliit na ilaw. At yung mga kumikinang na luhang yan, sila pala ang naging mga pinakaunang alitaptap sa buong mundo. Yung mga gintong luha biglang nagkabuhay at naging maliliit na insekto. Lumipad sila paikot kay Pinang na parang mga bituing bumaba mula sa langit para lang tanglawan yung daan niya sa gitna ng madilim na gubat. At dahil sa liwanag ng mga alitaptap, nagtagumpay si Pinang. Nahanap niya yung halamang gamot, nakauwi siya ng ligtas at gumaling yung nanay niya. Pero ang pinakamaganda sa lahat, nanatili sa mundo ang mga alitaptap bilang paalala ng katapangan at pagmamahal niya. At syempre, tulad ng lahat ng alamat, may dala itong napakahalagang aral. So, ano nga ba ang tinuturo sa atin ng kwento ng mga alitaptap? Ito talaga yung pinakapuso ng kwento, di ba? Yung tunay na liwanag, yung tunay na pag-asa, hindi natin yan basta-basta mahahanap sa labas. Nanggagaling yan sa loob natin, mula sa pagmamahal, sa katapangan at sa busilak nating puso.
Pinapaalala rin nito sa atin na yung mga ginagawa natin na puno ng pagmamahal at sakripisyo para sa mga mahal natin sa buhay, may sarili ang kapangyarihan. Ito mismo yung nagsisilbing gabay natin papunta sa tamang landas, kahit gaano pa kadilim yung paligid. Kaya sa pagtatapos ng kwento natin ngayon, iiwan ko kayo ng isang tanong. Sa mga pagkakataon na madilim ang buhay mo, saan ba nanggagaling ang sarili mong liwanag? Ano yung nagbibigay sa iyo ng lakas at pag-asa para magpatuloy